Boss. Ikaw lang sir, mag-isa? Opo, ako lang. Okay. Papuntang... Arrival lang po. Arrival. Terminal to sir, no? Opo. Okay. May traffic dun sa ano, U-turn. Sabi-sabi kasi yung may... Ay, pa-seatbelt na lang ako sir. Ay. Magsusundo ka sir ha. Magsusundo po. Sa, Galing probinsya. sa arrival eh. Opo. Galing probinsya. Opo. Magiin ako po. Bakasyon ba? Ako, nagbakasyon po sila nung ano. Sana all. Wala ka bang pamilya, sir? Meron sir, pero hindi makapagbakasyon eh. Hindi rin. Pambakasyon eh. Walang pangbakasyon. Ang mahal din eh. Masarap lang magbakasyon pag may budget. Hindi ako makuha ng booking na malayo eh. Hindi dito lang tinitira ko. Yung paisay, Ang kumalapit. traffic kasi. Pag yung bago ikaw, galing rin dito yung biyahe ko, sabi ko balik na naman ako ng PTEX ha. Nung papunta naman ng airport, pagdating sa airport, meron naman pabalik dito, PTEX, direct up ko dyan. Andun na nga ako sa labas, pumasok yung booking mo, bumalik ulit ako, nag-U-turn ulit ako. Tapos traffic. Traffic. Uwian na rin kasi ng mga ano. At saka rush hour kasi sir. Pag rush hour talaga, alam mo naman dito sa Kamaynilaan, wala nang lugar na maluwag rito. Magtaka ka kung pag may maluwag. Kaya yung traffic, given na talaga sa buong Maynila yan eh. Pandemic lang yata lumuwag tong Metro Manila. Oo. Saka nung nagmahal ng unang mga... Ayun, yung gayon, naramdaman ko yun sir, yung nagmahal yung gasolina. So, ano yun, ang luwag din nun. Talagang maluwag talaga. Simula Lunes, isang linggo, talagang maluwag. Kaya lang, masakit kasi pag gumamit ka kasi ng nasakyan, masakit yung gasolina talaga. Kaya hindi rin ako nagbibiyay nun, bihira lang din ako bumiyahe nun eh. Pag wala na talagang halos makain, talagang kailangan sumugal talaga eh. Kahit mataas yung gas, mapipilitan kang bumiyahe. Pero maluwag kalsada. Pero maraming booking no? Marami. Ang booking naman sir, di naman nawawala ang booking. Ang booking nandyan lang yan eh. Ang kita mo talaga na sipag lang sa'yo, tsaka sa tindi ng traffic. Kasi yung booking, di naman nawawala yun. Nandyan lang yan talaga papasok. Pag may booking talaga, papasok at papasok talaga. Yung gas. Yun ang masakit sir. Ngayon no? Ngayon, medyo bumababa pa siya. Di ba, pumalo ng ano yan? 100. 100 mahigit yan eh. At least ngayon sa amin kasi sa Las Piñas, taga Las Piñas ako 88 eh. 88 per liter. Pinakamababa na yun ha. Ano yun, yung extra. Kumbaga unleaded kasi unleaded lang naman to eh. Ayaw ko naman kargahan ng premium to eh. Mahal. Parehas lang naman unleaded. Ano yun eh. Parehas naman tatakbo. Oo. Hindi, tsaka ano sir, parehas lang gasolina yun. Sa octane lang, mas mataas lang ng octane yun. Kasi yung premium 93 octane yun, yung unleaded 91. Parehas lang. Parang konti lang. At saka ang nasa manual naman na sakyan talaga unleaded, hindi naman nakalagay doon na unleaded premium eh. Unleaded lang talaga nakalagay sa manual ng automatic gasoline. Kung may budget ka lang, pwede. Ay, kung malikot ang imaginasyon mo, akala mo pag premium tutulin ka, hindi naman ganun yun. Hindi mag-premium ka. Pero kasi pag nagka-drive ka rin, mararamdaman mo rin yung ganda kasi kung may pagbabago. Yan, nag-gas ka na, unleaded ako, tapos nag-gas ako ng premium. Tapos naramdaman ko may pagbabago. Pero minsan kasi nag-gas na ako ng premium yan eh. Magaspang yung takbo ko. Kaya sabi ko parang mas maganda pa yung unleaded. Hanggang anong oras ka nag-isimula, sir? Makahong ako sir eh. Biyaheng tamad ako sir eh. Alas 5 ng hapon ako. Tulog mantiga kasi ko sir. Nagigising ako tanghali. Pagkagising mo, hindi ka naman kaagad maliligo niyan. Nandiyan pa yung magtatanga-tanga ka sa isang tabi. Mag-yosi ka pa. Mananangalian ka pa. May wagal pa na kumilos. Kaya mostly, pinakamaagang biyahe ko, alas 3 ng hapon. Para sa kanina, alas 5. Alas 5 na ako bumiyahe. Nasaan ka madaling araw na, sir? Hindi sir, depende sa sipag mo. Kung pag tinamad ako, yun. Uwi na naman. Oo. Ay, tamang may kita lang. Tsaka makapagtabi lang ako ng 1,000 sa monthly nito. Katulad ngayon, 1,600 na ako. Kasi may 600 na ako. Hahabulin ko na lang yung ginas ko na 1,000. Kailangan maka 2,600 ako para 1,000 ginas ko labas.
1,000 ano, sa monthly nito, labas. Yung 600, yun ang pambisyo mo. So, 1,600 pa lang ako, alas 5 ako bumiyahe, hapon, alas 5. Tamad pa ako kumuha ng long shot. Pero kung masipag ka talaga bumiyahe, kasi yung mga kasama ko, 5,000 ang uwi, ang ano nila, ang limit nila sa sarili nila. 5,000 labas lahat, gasolina. 5,000, maaga naman bibiyahe yun, mga alas 8, mga ganyan, mga 7 or 8 p.m. kukuha na daw nila 5,000 eh. Ako hindi ko talaga na-experience yan. Ano ako eh. Kung hindi ka pumasok yung booking mo, tatambay na naman ako dyan sa tambayan namin eh. Puro tambay na lang nangyari sa akin eh. Kaya kami tinatambay, pag napipitik kasi ako, hindi kami tumatambay. Kwentuhan na lang. Tapos naka-off yung mga apps namin, kwentuhan kami ng kwentuhan. Diyan na nga lumampas na nga ako rito. Pumasok yung booking mo, nandun na ako, tatambay na sana ako kasi dun tambayan namin eh. Pumasok yung booking, umikot ulit ako, nag-U-turn ako. Kasi depende naman sa sipag mo yung kita rito. Tulad ko, ako, biyaheng tamad din ako. Magkano matin nito, sir? 25. 25. Basta makakuha ka lang ng isang araw na 1,000 biyahe mo, Safe na. safe ka na nun. Kung mag-short ka man, kulang, konti lang. Kasi imagine, hindi naman sa buong 30 days, bumibiyahe ka, hindi nagpapahinga. At sabihin mo na lang, 20 days ka na lang for example na bumiyahe na may 1,000 ka di 20,000. O di may 5,000 ka pang short. Paano kung buhaya ka bumiyahe? Sabihin mo 2,000, isang di 40,000 sa 20 days. O di may 15,000 kang sobra. Yung mga kasama ko, mga grabe bumiyahe mga yun, 5,000 isang araw. I-imagine mo sa loob ng 20 days na lang yon. Magkano yun, sir? 100? Grabe. 20 days, ha? Pero wag mo na ako isama doon sa mga yun kasi yun masisipag yun. ako kada isang drop, Yossi, mag-YouTube, mag-Facebook, tatambay doon. Yun, mga tindahan doon kami nakatambay. Depende sa location kasi may mga tambayan naman kami kada location. Pag drop, katulad niya, pag drop ko sa'yo mamaya sa Terminal 2. Pag drop ko sa'yo doon, i-off ko yung apps ko, tatambay ako sa labas, mag-Yossi na naman ako, Facebook, YouTube, pag Release lang. pag pag sinipag na tumakbo ulit, on ulit ng apps. Pag on mo, papasukan ka na. Automatic. Hindi ako may biyahe nung kunyari pag drop, meron pa kasunod takbo agad, pag drop takbo hindi ako ganun nangyari. Lang ako, tamang chill lang ako. Chill lang na chill. Wala. Ang kagandahan kasi sir, pag sa unit, wala kang hinahabol na boundary. Kaya yung iba malalakas talaga. Yung iba talaga malalakas bumiyahe kasi una hahabulin nila boundary. Pangalawa, gasolina. Yung kita nila, sa gabi pa nila mabibira yan. Kasi pangatlo lang yung kita nila ron eh. Unang kalaban mo dyan, boundary. Sumunod, gasolina. Ayan, sasakyan pa naman, para nagmumumog ng gasolina sa traffic. Wala namang tipid na sasakyan sa traffic eh. Lahat na sasakyan, malakas sa gas pag traffic. Walang matipid na sasakyan. Yun pala yung sir, no, pinapasukan din kayo kahit 4-seater. Sa expander, di ba 6-seater to? Oo, ang advantage lang dyan, pag 6-seater yung dala mo, tangay mo lahat, 4-seater, 6-seater. Unlike pag sedan, 4-seater lang ang papasok sa'yo kasi sedan ka lang. Kunyari mga Vios ka lang, mga ganyan. So 4-seater lang yan, hindi ka papasukan ng 6-seater. Ganun ba? Pero sa 6-seater, ang advantage mo, kuha mo lahat, 4-seater, 6-seater, kuha mo. Pag sedan ka lang, katulad ng Vios, wala, 6-seater. Kasi imposible naman pasukan ka ng 6-seater sa may sasakay yung dalawa sa bubong. 4-seater lang talaga papasok yan. Ganun pala yun. Nakaprogram. Kala ko sineset up siya sa app. Hindi siya. Hindi, automatic siya. Matic yun. Kung ano yung nakaregister ng sasakyan nyo, kunyari Vios, matic yun, nasa system ka ng 4-seater. Kasi ang nakaregister ng sasakyan may expander yun, matic, nasa 6-seater ka na system. Mapa 4, mapa 6, papasok sa'yo yun. Nga lang, mas lugi talaga pag 6-seater kasi mostly pumapasok 4-seater. May chamba rin na 6-seater kasi mas mataas kasi ang rate pag 6-seater, di ba? Yun. Pero mostly naman, bihira pumapasok na 6-seater, pero meron. May pumapasok kasi yung mga maraming dala, minsan talagang marami sila. Mostly sa airport, maraming bagahe, yan, 6-seater talaga binubuk niya mga yan, pero pag yung mga dalawa ng bagahe,
4-seater lang yung pinabok namin ngayon. Saan pa ba kayo yun sir? Sa ano pa kami? Sa Cavite pa kami. Sa Cavite? Naik. Oo, sa Naik. May bahay ako dyan sa Mitansa eh. Katabi lang. Tabi lang. Pinaupahan ko rin ito. Puta, ito na naman si kuya, titirahin mo na naman ako, nasampuan mo na ako kanina eh. Dapunas boys. Psst na! Kaya na pa to si kuya, boundary na to eh, kaya ng hapon pa to eh. Ano ako dun sa Amaya? Amaya Skies. Hindi, yung Casa Amaya. Kasama yun. May nakuha ko dun rento, hindi siya sa... Up and down, sir? Parang tanong lang. Casa Amaya sa Binig. Rento lang din yan sa Pag-ibig. Magkano monthly mo, sir? Mura lang yun, nakuha ko ng pre-selling yun eh. Maganda kasi kumuha ka ng pre-selling. Ay, yung hindi pa natatayo. Oo, 6.8 lang ang monthly nun. Tapos ang TCP nun dati 990 lang, 990,000 lang yung total contract price niya. Ngayon 1.4 na sila ngayon. Bakit? Natayuan ng SM Tansa. Tayo na. Na-develop yung lugar. Nagkaroon ng Maple Grove. Basta na-develop yung kasi yung mga way na yun, along Antero Highway kasi, na-develop kasi yun. Kaya alam mo naman ang lugar pag na-develop, tumataas. Nagkaroon ng SM Tansa. Nagkaroon na sila ngayon, 1.4 na per unit ngayon ang bentahan doon. Dati 990 lang yun kasi nakuha ko ng pre-selling. Ngayon ang pinaka-the best kung may sobra kang pera na wala ka namang pagtatapunan. Yung may sobra talaga ha. Iba pa yung pang-emergency mo, parang ano. Talagang may sobra kang pera, kunin mo yung pre-selling. Mababa lang ang monthly. Pagdating nung panahon yung tataas yung... Sabagay kasi pag mga ganyang property, tumataas naman talaga value niya. Parang house and lot, lupa, tumataas ang value niya. Yun ang magandang business talaga dyan kung may extra ka. Saan talaga? Hindi kayo taga-Tansa talaga? Hindi, taga Las Piñas talaga ako dyan. Nagkaroon kami ng rentaon doon, tinirahan namin yun. Bago mag-pandemic, natirahan namin yun. Tapos nung nag-pandemic, di nagkanda leche-leche. Parehas walang trabaho eh. Dahil wala naman negosyo talaga nung pandemic eh. Talagang walang income. Puta, bumalik kami dyan sa biyanang ko. Dati siyempre wala kami makapitan eh. Wala kami parehas trabaho ng asawa ko. Balik kami dyan sa biyanang ko. Nakipisan muna kami. Tapos nung nakabilo-bilo, nangupahan na kami dyan sa Las Piñas, malapit sa biyanang ko. Pinaupahan na lang namin yun. Ang parking nito sa Las Piñas? Sa Las Piñas din ang parking niya. Malapit dun sa apartment na nilarenta ko. Iba din yung bayad ko sa parking nito kasi yung apartment na nilarenta ko walang parking eh. So iba yung apartment na nilarenta ko, iba yung bayad. Ibang subdivision to nakapark pero malapit lang din yan. Ang down nito sir, magkano? Ngayon sir, may promo sila ngayon, 0 down. Yung tropa sir, sinamahan ko, kakukuha lang, pan 2 weeks niya pa lang, 0 down plus free 1 month. Tapos monthly, Ang monthly niya, 26. Pwede Commonwealth kami na... Putak, napasok ang kalda ko, ayoko niyan. May sakay pa ako eh. Patayin ko nga muna. Kanya kasi si Grab sir, pag malapit ka na sa drop off, papasukan ka na ng kasunod mo na booking. Mag-iusin ko na kayo sir. Oo, siyempre. Pitik-pitik nga lang eh. Ano magmamadali? marami nang napasama kakamadali. Relax lang, ang dalang booking, nandiyan, katino dyan, di na mo, di pa ka tinadrop, pinapasukan na ako. Relax lang. Pag wala ka namang hinahabol na pero pag mga katapusan yan, hataw talaga ako niyan. Yung tipong, mas pipiliin ko nang kunin yung kanina kaysa umihi ako. Sobrang hapit pag mga lalabas yung mga billing. Hapit na hapit talaga. Mga bill sa bahay. Mga billing, mga katapusan, ganyan. Ano ako sir eh, ayun, sinamahan ko yung tropa. Yung tropa kasi parang ako yun, hindi rin marunong mag-drive pa. Ngayon, nakiusap na kung pwede nga daw kunin namin yung unit, samahan ko siya. Wala naman problema. Gilier. Kinuha niya sir, ganito rin, expander din. Kulay pula naman. Dalawa na nga lang kayong taxi, napapangayan pa kayo. Ayun zero, ayun tropa. Tapos,
2 years PMS. Hmm. Sa Commonwealth. Hindi rin marunong mag-drive yan. Ayan. Kaya maldito ako kung Masabi mo mag- sa legit pa dito sa Na-vlog kayo ah. Oo, kanya naman sa mga kasa. So what's up guys? Meron tayo ngayong for-release na Xbox GNS. So siya rin nakuhanan mo, sir? Ah, Siya rin nakuhanan mo? Hindi, iba. Nasilis ako kumuha eh. Ah, Sir, Ayan, tambay lang yan sir ha. Puro tambay lang kami nakakapaglabas ng sasakyan. Magaling kasi yung mga hindi sir. Ginagawa kasi yung mga requirements yan. nagawa nila paraan. Para lumusot ka. Tambay lang din yan. Titig naman yung Tapos ano, mga edit. requirements nila sa ano? Sa Mag-uusap naman Sahod. kayo niya sir kung kung anong balak ng sasakyan. hindi mag-uusap kayo niyan sir ng ahente nyo kung paano kayo makakalusot. Mag-uusap kayo niyan. Hmm. Kasi habol din nila sa sales no? Tambay lang din nakakuha sa sasakyan. Oo. Sana all. Puro tambay lang yun. Ayan sir, yung nakuha namin. Ganda oh. Wala. Ako rin nag-drive niya. Ito sinama lang namin. Ito tambay lang din. Tagatapon ng basura namin, apartment namin. Sinama namin. Wala kang ginagawa dyan, sumama ka. Tapos yung isang yun, kapares ko lang yun. Hindi marunong mag-drive din yun. Ako dito lang din naman ako natuto. Araw-araw lang din. Sanay na lang. Unang araw, di pa ako tumatapak ng gas. Puro nakapreno lang ako, bitaw preno lang ako. Kasi ang matik, pag binitawan mo yung preno, Andar naman siya. yan, mabagal nga lang. Unang araw, ganun ang ginawa ko. Tapos pangalawang araw, ganun pa rin. Pagdating pangatlong araw, parang nababagalan. Hindi ko na malaya, tumatapak na ako sa gasolina. Yun na, pangatlong araw, nilabas ko na ng Ross Boulevard. Agad-agad ah. Oo, tapos nung, siyempre, diretso yung Ross Boulevard, diba? Sarap pumataw. Yung mga sa gilid ko, panay gano'n na. Puta, doon ko na naramdaman na umo-overtake na ako. Walang isang linggo natuto ako mag-drive eh. Nagturo sa akin, nung kinuha ko tong sasakyan, tumawag din ako ng tropa nun. Diyan sa Mitsubishi Sukat, para kunin to. Tapos kinabukasan, sabi ko sa tropa, labas mo sa garahe kasi nga, yung apartment namin may garahe yun, pero makitid. Sabi ko dun sa tropa, labas mo sa garahe, ako nang bahala. Sabi niya, sama mo na ako para maturuan kita mag-practice. Tangina, sabi ko, hindi ako matututo pag may kasama ako. Ayun, paglabas niya sa kalsada, sinampahan ko na eh. Pagsampa ko, yun na. Unang araw, siyempre, wala ka, zero knowledge ka naman, so mahirap. Tapos pangalawang araw, yun na. Pangalawang araw, medyo mabilis-bilis na ako eh. Pagkatlong araw, tumatapak na ako sa gas. Nilabas ko na siya ng Ross Boulevard tsaka ng highway. Yun na, dire-diretso na. Galing. Ganun lang talaga. Lakas na ng loob sir. Lakasan na. At saka wag ka matataranta talaga kasi pag unang nataranta kayo nang magpapasira ng diskarte mo. Arrival kasi no? Opo. Yun ang magpapasira ng diskarte mo, yung yung taranta mo. Ano lang, chill ka lang, kumbaga. Hindi kayo nag-driving school sir? Hindi. Kasi nga, naging kwero ko sa driving school sa A1, 10,000, 3 session. Putang na sabi ko. Pag na-driving school ako, sayang yung 10,000. O di tinuruan ko sarili ko mag-isa, lakasan nga lang ng loob. Yung tipong talagang kakabahan ka. Kasi wala, motor lang talaga ako. Ever since, motor lang ang ginagamit ko. Hindi ko naman ina-expect na magkakasasakyan ako eh. Malay ko ba? Dito ka lang din. Oo. Ito na yung arrival. Baka saan pa tayo mapunta, kwento ko sa'yo eh. Baka ikot pa tayo. Baka balik ka pa ng PTX eh. 153 lang tayo. Tulad niya, mag-iossi muna ako. Dito. Itong mga guardian to, Okay. kakahinto pa lang natin. Thank you, sir, ha? Sige sir, ingat Opo. ha. Thank you po. Ingat. Thank you po. Thank you sir. Okay.